Good morning, FOC. Namimiss ko na po. It has been 7 months mo nung tayo po ay nandirito. At namimiss ko na po ito pong ganito pong klaseng pagtitipon. Kasama po kayo sa ating pong pananambahan po ngayon pong gabi. And I thank FOC for another privilege that has been given me to share the Word of God. If I'm not mistaken, this is the third time? Siguro third time po. Ako po ay maging speaker po dito po sa FOC. At ako po ay patuloy na nagpapasalamat po. Binibigyan po ako ng kalakasan po ng Diyos to share to you the gospel of our Lord Jesus Christ. Muli po, para sa mga baguhan po rito, we are very glad. And I'm glad you are with us this morning. And we look forward for the opportunity to know you better. Especially pagkatapos po ng service, marami tayong pagkakataon makipag-chat, huntahan po tayo. Magmaritesan po tayo. Okay? Amen. Meanwhile, back to our text. Ito pong ating pong napakinggan po kanina. Mula po dito po sa Matthew chapter 6, verse 25 to 34. Very obvious po ang topic po rito. It's about anxiety o yung pong pagkabalisa po ng mga tao. Alam po nyo yung kabalisahan. By the way, allow me to speak in Taglish. I'm not used to speak in English. I'm not quite proficient in it. Besides, kapag ako po nagpipreach ng in English language, kakaroon po ako ng nosebleed po. Nosebleed po ako. So bear with me sa akin pong pananagalog. Okay? So, balik po tayo. Yung pong kabalisaan, o anxiety, problema po ng lahat po ng tao. Kahit na tayo pong mga Kristiyano, And it's nice to know that even billionaires and millionaires have problems. Nagkakaroon din po sila ng kabalisaan. Everyone worries about something, mga kapatid. Lahat po ay nag-aalala tungkol po sa maraming pong mga bagay. You worry about so many things. Kahit na po sa amin pong mga pastor, oftentimes we suffer what we call the Saturday night fever, Saturday night anxiety attack. Alam niyo po kasi it's very important for us to prepare our sermon every Sunday because we know that it is needed. And it is only right that we have a concern in preparing it. Hindi naman po tamang pabayaan po natin ito at sabihin, bahala na. O kaya, ayos na siguro ito. Neglect po ang tawag doon, mga kapatid. Sa kabilang banda, pwede namang sobrang concern ko ay hindi po nagiging tama at nagiging kabalisahan na. Para bang sinasabi ko, naku, parang di pa yata ako handa. Paano na ito bukas? Maganda kaya yung magiging resulta? O baka naman hindi. Kahit nakapaghanda na po ako ng maayos, even I did my best, nag-aalala rin pa rin ako sa magiging resulta. Sa karaniwan po nating gawain sa araw-araw, mga kapatid, and to our daily needs every day, nababalisa po tayo. Nababalisa po tayo kapag mahina po yung takbo ng negosyo, mabagal po yung dating ng pera. Nababalisa po tayo kapag matagal po yung reply ng mga kumpanya dun sa ating pong mga application. We worry about our teenagers who come home late at night. We worry about money, finances, bills, mortgage, taxes, safety, sa trabaho po natin, sa ating pong mga anak, sa ating pong parents.
maging sa atin pong mga in-laws, problems in school, ano po, sickness, aging, diet, no? Wala na pong katapusan, mga kapatid. No? And hindi na po tayo nawawalan po ng mga halalahanin. Kung pa isa-isa lang po, pwede naman siguro, ano, pero kung patong-patong na po yung mga problema, doon po tayo nagwo-worry. Doon po tayo nade-depress. Ano? Ayaw po natin na tayo po ay nababalisa, mga kapatid. Sino ba sa atin ang nag-enjoy po at pagmamalaki po yung ating pagkabalisa na sasabihin, alam mo ba, sister, masaya ako ngayon. Bakit? Balisang-balisa ako at sobrang nag-aalala. Ano po? Ingit kayo, ano? This is a problem, mga kapatid. At concern ang ating pong Panginoong Hesus. Dito po sa problema po natin ito. He wants us not to worry. And that is why, dito po sa ating pong text, he mentioned the word worry 6 times in Matthew chapter 6. Here in verse 5 or 25, he said, "Therefore, I tell you, do not worry about your life." And in verse 27, "Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life?" And in verse 28, "Why do you worry about clothes?" And in verse 31, he said, "So do not worry." And verse 34, "Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself." So isa lang po ang pinupunto rito, mga kapatid. Huwag tayong mabalisa. Huwag tayong magalala. Do not worry. And by the way, what is worry? Worry is excessive concern over the affairs of life. Can you repeat the word excessive? Excessive. Kasi that is the key, the word excessive. Nagkakaroon po tayo ng pagkabalisa kapag masyado po tayong concern o lagi po nating iniisip ang tungkol po sa mga problema po sa buhay. Inubos po natin yung ating lakas, yung ating energy, yung ating feelings, doon sa mga bagay na wala naman pong katiyakan. Ibig sabihin, wala na tayong ginagawa kundi ang mag-alala. Hindi tayo mapakali, hindi tayo mapalagay. You know, the Greek word anxious in this passage means distracted. It is a word that refers to uncertainty. Yan ang nagagawa po ng pagkabalisa sa ating pong buhay. Distracted po tayo. Yung pong pagkabalisa, gagambalahin po ang ating pong mga isipan, nagbibigay ito sa atin po ng pangamba. At ang katanungan ng mga katulad ng, ano pa? Ano pa ang susunod? What if, what if? Paano na kung ma-aksidente tayo? Paano na kung mag-crash ang aeroplano sa sakyan natin? Paano kung bumagsak? Paano kung mamatay tayo? Sana ko kukuha ng pambayad ng kuryente. Sino makakasama ko sa habang buhay? Ito po yung mga bagay na guguluhin po yung isip natin dahil wala na tayong magagawa. Pero isip pa din natin dahil tayo po ay balisa. Kagaya po namin, just 3 weeks ago, we booked a flight to Boracay, June 25, para naman magkaroon ko kami ng bonding ng aming pong bunsong anak, bago man lang po kami umalis. Pero yung flight po namin na delayed for 8.5 hours. Imbis na alas 12 po ng hapon, nakasakay po kami ng almost 9 o'clock in the evening. And aside from that, mga kapatid, nang kami po ay makasakay na, nang nasa area na po kami, bigla-bigla na lang nag-announce po yung pilot saying he decided to choose to return the plane doon sa departure airport, doon sa Clark. At dahil po doon, yung mga pasahero po, siyempre, nagkaroon na po ng nababalisa na, nag-alala. Ano kaya kung makrash itong aeroplano? At yung iba po ay na-trauma. Pati kami nadamay, na-trauma. Kalala rin po kami, mga kapatid.
Hindi, ba't yan ang mga tanong natin sa ating pong mga buhay? Ano? Bakit? Suppose, what if, bumagsak itong eroplanong ito? Ang worry po, nakaka-distract sa atin mula sa pero alam po ninyo, praise the Lord, nakalapag po ng maluwalhati yung plane doon sa back to Clark. Salamat po sa Diyos. At alam po ninyo yung worry po kasi, excuse me. Natuyuan. Yung worry po, nakaka-distract po yan. Ano po? Sa atin, mula po doon sa mga bagay na higit na malaga sa buhay. Hanggat tayo po ay nababalisa, halos wala na po tayong magagawa pang ibang mga bagay. Parang sinasakal po yung leeg po natin, mga kapatid. No? Kasi nga po, yung salitang worry, galing po yan sa salitang strangle. Sinasakal sa leeg. It distracts you from the things that really matters in life. So as long as you are worrying, you can't do anything else. You are strangled by worry. Kaya nga po yung the word yung worry, itself comes from the word strangle, to choke, to seize by the throat. Kaya halimbawa, kapag kayo po nanonood ng UFC, Ultimate Fighting Championship, kapag nasakal na po sa leg, yung kalaban po niya, na-choke na, wala na siyang magagawa, kundi, siyempre, sumuko, mag-tap, sumurrender. It was used to repair the practice of lions and tigers in killing the antelopes, their deers, and buffaloes by biting them around the neck, strangling their prey to death. And do you know, mga kapatid, na worry is a sin? It's a sin for the following reasons. First, it disobeys the command of Christ. Do not worry. Ang sinabi po ni Kristo yan, do not worry. It's not a suggestion or it's not just an opinion, mga kapatid. It was a command from Christ Himself. So kapag dinidisway po natin ang ating pong Panginoon, nagkakasala po tayo. And second, because it displaces God in your life. When you worry, you are living as though God doesn't exist. You are living as though you alone can solve your problems. Kapag tayo po ay nababalisa, tayo ay nabubuhay na para bang walang Diyos na umiiral. Nabubuhay tayo na para bang tayo lang yung makakalutas po ng ating pong mga problema. Now, kung ganun po ang ginagawa po natin, nagkakasala po tayo, mga kapatid. Aminin. Aminin. Ano po? But Jesus said, don't worry. Don't be anxious about the affairs of life. Don't let your legitimate concern turn to sinful worry. So, base po dito po sa ating scripture text this morning, narito po yung mga primary things in life that we should not worry about. Number one, do not worry about your food. Do not worry where your next meal is coming from, because God will surely meet all the needs of His children. Let's go back to verse 25. It says, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink. And in verse 31, so do not worry, saying, what shall we eat or what shall we drink? Maganda po na meron po tayong sapat na pagkain doon sa ating pong mga ref, di ba? Pero kapag walang laman po ang ating pong paminggalan, malaking problema po yun. No? Pero ayan po nating ipaliwanag po ni Jesus ang kanyang sarili dito po sa verse 26. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feedeth them.
Are you not much more valuable than they? Dito po sa Canada, mga kapatid, have you ever seen a bird sowing in the field? Have you ever seen a chickadee, a raven, or a wild duck, or a seagull, or even a pelican that planted wheat or corn? Have you ever seen a bird die of hunger? E nakita na ba kayong ibon na namatay sa gutom? Baka namatay yun dahil tinirador ng isang batang suwail. None. But they are being fed by God. Hallelujah. Even during winter time, sapat pa rin yung kanila pong mga pagkain, mga kapatid. But here's the problem for many of us, mga kapatid. Deep inside, we seriously question whether we are worth anything to God. It says here that God considers you as more valuable than the birds. Sa akin pong palagay, nandito po yung ating pong problema. We doubt that if we are valuable to God. Psychologists tells us that behind those mental and emotional problems ay yung pagturing po natin sa ating pong mga sarili na kawawa, walang kwenta. Kung sa tingin po natin sa ating pong mga sarili, walang kwenta, walang kabuluhan, kawawang koboy, then magiging mahirap po para sa atin na magtiwala po sa Diyos. Dahil itinuturing po natin yung ating pong mga sarili na hindi po marapat dun sa pag-ibig po ng Diyos. Let's look back at verse 26. Look at the birds of the air. They do not sow or store away in barns, and yet your heavenly Father feedeth them. Are you not much more valuable than they? Tagalogin ko po, tignan nyo ang mga ibon sa impapawid. Hindi sila naghahasik o gumagapa, so nag-iimbak sa mga kamalig. Ngunit pinakakain sila ng iyong Ama sa langit. Hindi ba higit na malaga kayo kaysa sa kanila? Nakakita na ba kayo ng ibon? Pinapansin nyo ba ang mga ibon? Iba po yung pagtingin at saka yung pagpansin, mga kapatid. Alam nyo ba, kung pinapansin po lamang natin yung mga ibon, marami po tayong matututuhan sa kanila. Sabi nga po ng Job, chapter 35, verse 37, who teaches us more than the beast of the earth and makes us wiser than the birds in the air? Kung papansanin lang po natin, marami po tayong matututuhan. Dito po, mga kapatid, hindi po katamaran ang itinuturo po rito. Dahil yung pong mga ibon ay mayroon din pong ginagawa para makakain. But they do not worry. Why? Because there is a God who supplies their needs. Nakakita na ba kayo ng mga ibon na nabalisa, nagwo-worry? Nakakita na ba kayo, mga kapatid? Wala, di ba? Alam nyo ba, mga kapatid, na tuwing tayo po ay nababalisa tungkol sa pagkain, nakikita tayo ng mga ibon. Sabi nga po ng isang ibong Maya, doon sa kanyang kapwa ibon, bakit kaya balisang-balisa itong mga taong to tungkol sa kanilang kinakain? Why do they keep on rushing and going here and there? Sagot naman ng isang ibon, sabi niya, siguro wala silang Heavenly Father na nagmamalasakit sa kanila. Gaya natin, pinagmamalasakitan tayo ng Diyos. Meron tayong Diyos na nagmamalasakit sa atin. Di ba tayo mapapahiya doon, mga kapatid? Alam nyo, habang ginagawa po ang sermong ito, pinagmamasdan ko po yung mga ibon doon sa harapan. Totoo po yun, mga kapatid. Tayo, ibon ba tayo? Hindi. Hindi ba't higit tayo sa mga ibon? Are the birds created in the image of God? No. Did God send His only Son, Jesus, to die on the cross for the birds? No. How about us? We are sons and daughters of God. Tayo po mga anak ng Diyos. Kayo, pakakainin niyo ba yung mga alaga niyong aso kaysa sa mga anak ninyo? No. Because we are sons, we can be sure that God will not
forsake us nor leave us. Aren't you more valuable than they are? In what ways are humans, specifically as believers, more valuable than any other parts of creation? We have to notice here what Jesus said here, mga kapatid. He did not say that God is the father of the birds. Instead, he said that your Father, your heavenly Father, feedeth them. Tapos sabi po niya, aren't you more valuable than they are? Birds are not made in the image of God, nor being recreated in His image. They are not sons, they are not daughters of God. They are not co-heirs with Christ. God made man as chief in His creation. In the recreation which happens at the new birth, He makes us one with Christ and indwells in us. We are certainly more valuable than birds, than the flowers and the trees and the grass. How much more will God make sure that we have all our needs? He doesn't promise us, God doesn't promise us our wants. Ang pinramis niya yung ating pong mga needs. You know, sometimes we worry because we lack our wants. God promised us to provide all our needs. Philippians 4:19. Di ba? Anong sabi doon? And my God will supply or will meet our needs according to His riches in Christ Jesus. And therefore, a great amount of worry happens because we do not understand our immense value to God. This is what Romans chapter 8, verse 31 to 32 says. What then shall we say about these things? If God is for us, who can be against us? Indeed, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, freely give us all things? If God gave His best for us, His Son, He will not also provide everything else we need? We are of supreme value, brothers and sisters. God gave it all for us. Does that mean that we will never miss a meal? No. Does that mean we will always food on the table? No. Does that mean we'll never get hungry? No. It means that God has promised to take care of what we eat, and therefore we need not to worry about things. Hindi po ibig sabihin na laging pong may pagkain sa mesa po ang mga Kristiyano. Hindi ibig sabihin na laging meron po tayong panggastos, pambayad. Yung iba nga mga missionary sa abroad, mga kapatid, minsan wala po silang makain. Maring maranasan po natin na walang pagkain o walang trabaho para mas makita po natin kung ano po ang tunay na ating kailangan. Ang presensya po ng Diyos sa buhay po natin. Higit sa anumang material na bagay. Sabi niya sa atin, do not worry. Basta kailangan nyo, I will give it to you. As I have said before, mga kapatid, God promised to supply our needs, but not our wants. Kung nababalisa po tayo, pinagdududaan po natin ang karunungan po ng Diyos. Pero ang pangako po niya, huwag tayong mag-alala. Alam ko ang lahat ng kailangan ninyo. Mas alam ko kung ano ang kailangan mo ngayon. O kaya bukas kaysa akala mong kailangan mo. See? So don't worry about your food. Another, don't worry about what you are going to wear, about your clothes. That's number 2. Pakinggan po ninyo. Listen to these words in verse 28 to 30 of the same chapter. And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, O you of little faith? Dapat sana po, ito pong mga bagay nito, tinatawag na obvious, ano po? Ito pong mga flowers. Dahil ito po, pangkaraniwan po, ito sa ating pong kapaligiran. Nakikita po natin yan every day. Kaya lang, kung minsan po, hindi po natin
nabibigyan ng pansin. No? We just taken them for granted. Gaya po ng the lilies. The lilies don't even work for what they have. God gives it to them. Sa palagay nyo, nababalisa din ba yung mga bulaklak? Ha? Wala pa akong nakita po mga bulaklak na nabalisa, mga kapatid. O kaya nagkonsulta sa isang doktor, o kaya sa isang environmentalist dahil nabali po yung kanyang sanga, o kaya napigtas yung petal niya. Di ba? Tao lang po ang gumagawa noon, mga kapatid. Dito po sa Canada, marami pong mga bulaklak. Di ba? Punta lang kayo dyan sa mga English garden. Marami na kayong makikita mga bulaklak. Kahit lang dito, mga dandelion or dandelions. Ang titingkad po, mga wild roses. Ano po? Gaganda. Pero inaapak-apakan po lang po mga dandelion. Dito nga po sa harapan dito sa OC, mga kapatid, anong ginagawa ni ate? Binubunot po yung mga dandelion dahil ang turing niya, weeds lang, damo lang yung mga, ang bira ka ako. Yung iba nilolong mo, hindi ba? Doon sa aming kapitbahay, ditak na akong may pakyak. Napaiyak tuloy ako nang makita ko po. Titingkad po ng mga dandelion, pagkatapos lone mower lang sa isang iglap, nawala lahat. Ang bihira na po. At ito po ang kamangha-mangha, mga kapatid. Yung mga bulaklak, sabi ng Bible, hindi po nagtatagal yan. Pipitasin mo ngayon, kinabukasan, malalanta. Ano po? Pero, pinagmamalasakitan po sila ng Diyos. Hallelujah. Tandaan po natin na lahat po ng nilalang ng Diyos ay mahalaga sa Kanya. Kaya nilalang niya, mga kapatid. He didn't just create these things just for the sake of creating. Hindi niya nilalang lahat ng bagay na parang wala lang. Hindi ba? Halimbawa, ikaw, wala man. Total, naalala lang na kita. Ikaw na ang bahala sa sarili mo. Okay? No. He created all these things because they are valuable to Him. Anong sabi po ng Matthew chapter 10, verse 29? Are not 2 sparrows sold for a penny? Dadalawa, 5 lang yun eh. Hindi ba? Yet not one of them will fall to the ground outside your Father's care. And even the hairs of your head are all numbered. So don't be afraid. You are worth more than many sparrows. Hallelujah. Glory to God. Kaya kung papansinin lang po natin, wala na pong higit pa sa kahalagahan, kundi tayo pong mga nilalang ng Diyos because we are created ayon po doon sa Kanyang wangis. Hindi ba? Tayo po mga kaluluwang buhay, mga kapatid. Ito pong katawan natin ito, hindi po ito yung ating pong buong pagkatao. It is not the whole of you. Tayo ay kaluluwang buhay na nilalang po ng Diyos ng disenyo niya para mabuhay po tayo ng walang hanggan. Praise the Lord. And this is the reason why we are more valuable than the flowers in the field. And if this is true, then we need not worry about what we are going to wear. Siya na ang pipili po ng ating pong mga damit. He will make sure that He will give what we need. Verse 25, is not life more than food? And the body more than clothes? Hindi ba't ang mga buhay ay higit na mahalaga? O hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan, kaysa damit? Food is important. And we need to eat some from time to time. But it is not the most important thing. Clothing is also valuable, and we ought to wear one. But it is not the most valuable thing. Ang punto po rito, mga kapatid, that in the economy of God, the food and clothing are of minor importance. Ang higit na malaga ay yung pumbuhay. Kaya po nung lalangin po ng Diyos ang tao, kasama na po yung ikinabubuhay po niya.
Di ba? Bago pa nilalang ang tao. Nandun na. Nilalang muna niya yung kailangan po niya. Inclusive na po yung food, yung clothing, yung shelter. Pero here's a reminder for all of us, mga kapatid. Yung food, that's a need. That's a necessity. But how much food do you and your family need? Hindi ba only that sustains our health and stamina? Hindi ba? Tignan niyo po yung mga waistline po niyo. Yung mga diets po natin. Yung mga, sabi ko po waistline, dapat sana waste. W-A-S-T-E. Waste. Tignan po niyo yan, mga kapatid. They testify to your regular self-indulgence. God will give your needs, not your katakawan. Po. Bawal po ang glutamine sa Kristiyano. Di ba? Bagamat ang scripture, it doesn't give us exact answers kung gaano karami ang food na kailangan po natin. Pero binigyan po tayo ng brains and consciences. Para kayo yung makapagpasya kung gaano karami ang food na kailangan po ninyo. How about clothing? How much really clothing do you need? Dito po sa atin, dito po sa Canada, 4 ang season po natin. Winter, spring, summer, or fall. Summer, dapat mayroong pang summer, mayroong pang winter. Hindi ba? So, kailangan siguro mga about 20 o 30 ang damit natin. 20 or 30? By the way, do we need expensive designer clothing? Gaya po ng Prada or Essentials? Expensive. Kailangan ba tayong bumili ng mamahalin, mga kapatid? Check po niyo ang design and intention po niyo kapag kayo bumibili ng mga designer clothing. Is it not a desire to be accepted and admired by others? Yung magparangalan tayo. Pero kung hindi po ganyan ang intention niyo, why not? Okay, buy it. Ano po? Kaya lang, paalalanan ko kayo, kung kayo bibili po ng mga mamahaling mga damit, what if yung lahat ng tao makakasalubong po ninyo, mga bulag? That's a convicting question. Useless. That's right. Useless. Di ba? Okay. Again, God promises us that He will give our needs. Pero hindi yung ating pong mga kagustuhan, not our wants. Okay, there's one final thing that we need to not worry about. Number 3, don't worry about how long you are going to live. Notice what Jesus said in verse 27, can any one of you by worrying add a single hour to your life? Sino sa inyo makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit 1 oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Wala. No. Ang daming naghahalala kung paano po pahahabahin ng buhay. They take vitamins, they exercise, go to gym, Zumba ng Zumba, nakakaligtaan ng magsimba. Ano? Diba? Pero dahil po sa mga kabalisahan sa mga ito, sa halip na humaba ang buhay, maaari pang mikli. Ito po ang bagay na nakakatuwa tungkol sa pagkabalisa. Yung pong pagkabalisa, magdudulot lang po yan sa inyo ng ulcer, ng stroke, ng sakit ng ulo, ng nervous, o kaya atake sa puso. But it cannot give you a long life. Ang maibibigay lamang sa inyo ng worry, tataas yung temperatura, yung blood pressure po ninyo, mga kapatid. No? Hindi ka niya mabibigyan ng mahabang buhay.
Ang pagkabalisa ang mag-aakay sa iyo sa kamatayan. At hindi kanya aakayin po sa mahabang buhay. Sipin lamang po niyo, maraming po mga celebrities ang mga namatay this year. Ano po? Hindi naman natin kilala. Mga libo-libo pang mga namatay. Ilan sa kanila nakakalam po ng oras at lugar ng kanilang kamatayan. Wala ni isa. The Bible says, it is appointed unto man wants to die, and after that, judgment. Itinakda sa mga tao na sila'y mamatay minsan. And so, daranasan natin po ang lahat mamatay. Hindi po pwedeng pagpaliban or reschedule or cancel. O kaya, delay mo. Sabi po ng mga doktor, weariness can affect our circulatory system, our heart, our whole nervous system. Gaya po ni Dr. Wrong, sabi niya, wala pa siyang nakikilala na namatay sa sobrang pagtatrabaho. Pero marami ang namamatay agad sa sobrang pag-alala o pagkabalisa. Kayo po, kung gusto po niyong maagang tumanda, o kaya kumulubot ang balat at mauna ng sumakabilang buhay, subukan niyo pong mabalisa ng mabalisa. Mga kapatid. No? Ang salitang ito ng Panginoon, napaka-practical po para sa atin, mga kapatid. Why do we worry about clothes? See how the flowers, the fields grow. They do not labor nor spin. Yet I tell you, not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, ye of little faith? Kung dinaramtan po ng Diyos yung damo sa parang na buhay ngayon, kinabukasan ay binagatong lang doon sa kalan, kayo pa kaya? Liit ng inyong pananampalataya. You're going to die someday. Maybe today. Maybe tomorrow. Maybe later this year. Sana naman, wagan ha. But not maybe for 50 years now. And maybe suddenly. Maybe slowly. Only God knows. Kung kailan po mangyayari yan, mga kapatid. That means that you are living on borrowed time. Only God knows when your time is up and your appointed time has come. That means you don't have to worry about dying. That's out of our hands. And therefore, you are free to relax, enjoy life. Live each day to the fullest and go for all the gusto you can get. And let God worry about how things turn out. Will Jesus cares for us this day, tomorrow, next month, next year, and the next? Of course, He will take care of us. So we don't need to worry about food or clothing or how long we will live or anything else. God is going to take care of us. Maaaring hindi lang po eksakto sa parang inaasahan po natin, pero surely He will take care of us, mga kapatid. So ano po ang dapat po natin gawin? Ano po yung medicine for anxiety sa pagkabalisa? Number 1, remember that God already knows what you need. In verse 32, He said, for the pagans run after all these things, and your heavenly fathers know that you need them. Hindi ba mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na yan? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan nyo ang lahat ng yan. Ano po yung lahat ng ito na binabanggit? What are these things? Pagkain, di ba? Food, clothing, shelter, pera, trabaho. Lahat po ng pangangailangan po natin sa buhay. Alam na ng Panginoon ang tungkol sa mga yan. Kapag sinabi po ng Lord na, pag sinabi po natin sa Panginoon na wala na ko ng trabaho, alam na yun. Hindi na pupubago sa Kanya. Hindi na siya mabibigla, mga kapatid.
Kapag sinabi mong wala akong pambayad ng kuryente, tubig, tinignan niyo po ang bulsa ninyo. Yung pitaka po niyo bago pa binuklat po yon, mga kapatid. Alam na niya na broke ka. Alam na niya yung lahat po ng detalye ng bawat problema po sa ating pong mga buhay. Kaya sabihin po natin sa kanya yung buong kwento. At hindi siya magugulat. Maganda po kung manalangin po tayo ng may pagtitiwala at kumpiyansa, mga kapatid. Kaya po nangyari po sa amin, Nung sinabi po ng piloto na babalik yung aeroplano because of systems failure. At dahil nga po ako'y nabalisa, pati na misis ko, ayun, ang ginawa ko na lang, manalangin. Total, hindi ko kontrolado yung sitwasyon. Ano po? God is in control. Kaya nanalangin na lamang ko sa Diyos na protektahan po kami. And God answers our prayers. Nakalad din po kami ng payapa. Hallelujah. Pangalawa po, put God first. Sabi po, dun sa verse 34. At sabi po dun sa verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. It means it says, let God solve your problems. Keep on praying. Keep on trusting. Keep on believing the Lord. See? Keep on doing good. Keep on serving Him. Keep on helping others. Keep on sharing. Hallelujah. Pinapapasalamatan ba ninyo ang Diyos, mga kapatid? Kagaya po nung nakaraang linggo. Inuna ba ninyo ang Panginoon? Sa pag-attend po ng worship service to give Him praise and thanks? Nakakalungkot po, napansin ko yung front row, walang laman. Siguro, baka inuna po ninyo yung fishing. Ako po, mahilig ng fishing. Pero I don't sacrifice Sunday for the sake of fishing. Maaaring iba sa inyo, nag-mauling, nag-cinema, nag-camping. Ano pa? Punta sa park. O kaya visiting the relatives and friends. Tandaan po natin, make sure God is first in the list of your priorities. Most of us are as close to God as we want to be, and some of us are stressed out because we wanted to be worried. The reason many of us have so many worries is because we're seeking everything but God first. Inuuna po natin yung mga bagay kaysa sa Diyos. Tandaan po ninyo, ito pong promise ng ating pong Panginoon, dito po sa verse 33 and 34, is conditional. If we seek Him first, ano sabi po? Then all things will be added unto you. So if you want to win against worry, then go after God. Don't just think of Him as prominent. He must be preeminent. God promises to take care of us. Let God be even in hard times. And everything else you need will be added unto you. Tandaan po niyo yung verse na yan. Seek first God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Naranasan ko po yan. Ako po'y bata pa, kapag namamilengke po ang aking ina dun sa marketplace, dun sa Guagua. Sino pong taga-Guagua rito? Si EPJ. He is aware of this dahil nung kami po ay nagtatrabaho bilang kawani ng gobyerno dun sa Guagua, sila po ang nakasign dun sa market administration. So very familiar po siya rito. Ano yung familiarity niya? Halimbawa, kapag ikaw ay namimili po, siguro naranasan niyo ito. Yung nanay ko namimili,
doon sa marketplace, marami pong mga ambulant vendors. Marami pong mga tinitinda na nakasako. Mayroong bigas, may mais, may asukal, may asin. Kapag bibili ka ng asin, alam ba? Pabili ka ng asin, yung measurement po doon noon isang salop, no? O kaya ganta, isang ganta. Litro ba tayo? 1 liter? No. Bibigyan ka, tatakal po ng isang ganta o isang salop. Kapag binayaran mo yung isang salop, anong gagawin po ng vendor? Kayo, nakakapansin, anong gagawin po ng vendor? Pagkatapos na binigyan ka ng isang salop, binigyan, ilagay na dun sa lalagyan. Kapag binayaran mo na, anong gagawin niya? Dadaklot po siya ng isang daklot na asin. Ilalagay dun sa lalagyan mo. Magkano po ito? Wala. Libre yan. Dagdag yan. Dagdag. Ang problema po sa atin, ang hinahanap po natin, dagdag. Hindi ka naman bumili ng primary product. Tapos dagdag ng gusto mo. Kaya nga tinatawag na dagdag dahil may idadagdag. Kailangan ko munang bumili ng primary, yung pangunahing bili na isang salop na asin. At yung dagdag, isang dakot, automatic po yun. Ganun po ang Diyos. Kung unahin po natin ang Diyos, mga kapatid, all these things shall be added unto you. Yung pagkain mo, yung daramitin mo, yung titiran mo, hindi mo na magiging problema yan. Hallelujah! Amen? And then there's a final piece of advice. Dito po tayo magtatapos in verse 34. Okay. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of his own. Kaya nga, huwag kayong mabalisa para sa araw ng bukas, dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Don't borrow trouble. There's plenty to be thinking about right now, mga kapatid. So many people are frozen with fear over what might happen to 2 or 3 months down the road. Pag-isipang mabuti, mga kapatid. Ang ikinababalisa mo ba ngayon, ay ikaababalisa mo rin bukas? Sa isang buwan? Sa isang taon? O kaya sa isang susunod na 5 taon, mga kapatid? Listen, if God could create the world in 7 days, He can surely handle your problems. In October, November, December, and so on. Hindi po tamang problemahin po natin ngayon ang inisip pong ninyong magiging problema bukas. Na baka ang ilan dito hindi naman talagang mangyayari o kaya hindi naman talaga magiging problema. Di ba? Kung minsan naman naalala po natin, hindi naman nangyayari Di ba? Minsan nga, kami po maglaba. Maglaba. Tapos sinampay po namin. Mainit ang araw. Sa labas. Tapos umalis po kami, nag-grocery. Pero nung makita po namin sa labas, after 2 hours, napakadilim dun sa bandang lugar po namin. Parang babagsak ang ulan. Nag-worry kami. Baka mabasa yung mga linaban po namin. Pero pagdating po na, pagbalik namin sa bahay, napakaganda po ng sky. Maliwalas ang panahon. Ano nangyari sa worry na? Wala. Di ba? Worry is a waste. It's a waste, mga kapatid. Hayaan na lang po yung mga bagay na hindi mo natin mababago. Ang pinakamabuting magagawa po natin, yung pagandaan po yung mga sitwasyon hanggat maaari. Pero tanggapin po natin ang katotohanan na may mga sitwasyon na hindi po natin kayang kontrolin. Hindi po natin kayang baguhin. Each day has enough trouble to keep you plenty busy. You take care of today, and God will take care of tomorrow. Niisip po natin ang bukas, samantalang wala pa naman tayo doon.
At hindi naman po tayo makakarating po sa bukas. Di ba? Laging nabubuhay po tayo sa ngayon. No one knows what tomorrow will bring. Ang Diyos lamang po ang nakakalam. Bakit? Ang Diyos lamang ang nasa bukas. Is the same yesterday, today, and forever. At dapat po nating ipaubaya sa Kanya pagkilos. Hindi ibig sabihin na hindi na po tayo magpaplano. Ibig sabihin ay ipagkatiwala po natin sa Diyos na siya lamang ang may control. Ang sabi po ni John MacArthur, God promises His grace for tomorrow and for every day thereafter and through eternity. But He does not give us grace for tomorrow now. He only gives us grace a day at a time as it is needed, not as it may be anticipated. Kung ano po yung kailangan natin ngayon, surely, ibibigay po niya ngayon, mga kapatid. Ang kailangan po natin bukas, hindi po ngayon ibibigay, kundi bukas. Kaya nga tinuruan po tayong manalangin. Ano po yun? Give us this day our daily bread. Kung nababalisa ka dahil sa mangyayari bukas, pinagdududahan po ninyo ang kanyang salita, mga kapatid. Kaya kung pagbubulayan po natin at tatanggapin ito po mga pangako ng Diyos sa atin, mapapalitan po yung kabalisahan po ng pagtitiwala po sa Diyos. Wala na pong dapat ipag-alala. Nandyan yung kapayapaan, yung kagalakan, yung pananabik na hintayin ng pagkilos po ng Diyos sa mga bagay na nagiging dahilan ng pag-aalala po natin at kapalisahan. Pansinin po niyo yung verse 25 na nagsisimula. Kaya nga, therefore, ibig sabihin, mga kapatid, yung utos laban sa kabalisaan ay mayroon pong koneksyon dun sa nauna. No? Na hindi tayo maring makapaglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan dun sa verse 24. Nababalisa tayo dahil nahahati ang ating atensyon natin sa pagitan ng Diyos at dun sa mga pisikal na pangangailangan po natin. Kaya po ang solusyon ng kabalisahan ay yung pong walang pag-aalinlangang pagtitiwala at pagtuon ng ating pong paningin sa Diyos dun sa Kanyang kalooban, hindi po dun sa pansarili po nating mga kagustuhan. Kung nabubuhay po tayo para lang magtamo ng mga bagay sa mundong ito, nabubuhay po tayo ng mga katulad po ng mga hentil, ng mga hindi Kristiyano. Anong sabi? Sapagkat hinahanap mo o hinahanap ng mga hentil ang lahat ng mga bagay na ito. Bakit po nababahala yung mga hentil, yung mga hindi mananampalataya, yung mga unbelievers? Bakit abalang-abala po sila sa paghanap po ng pagkain ng may susuot at mga shelter nila? Bakit? Kasi wala po silang Diyos na inaasahan. Hindi sila naniniwala sa Diyos. They don't have a heavenly Father that will take care of them. Samantalang tayo, meron po tayong Diyos. Heavenly Father that will supply our needs. No? Yan po ang pangarap po ng mga hentil, unbelievers. Yung hanapin yung kasiyahan. Pero para sa atin po mga anak ng Diyos, mga kapatid, sa halip po na mabalisa po tayo sa mga bagay na yan, dapat una po yung kaharian ng Diyos nang higit sa lahat. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Kung tayo po'y nagtitiwala sa Diyos, magpasakop po tayo sa Kanyang kalooban. Siya lamang po ang hangarin natin. Yung Kanyang paghahari sa buhay po natin ang pinakamagandang kayamanan. Ang tanging kailangan po natin, hindi maaaring mawala sa atin. Yun po ang tunay na pananampalataya sa Diyos. At nangako po siya na ang bahala sa lahat kung ang harin po natin ay para lamang sa Kanyang karangalan. All these things, inulit ko, all these things shall be added unto you. And so right now, mga kapatid, kung meron po kayong mga alalahanin sa buhay, mga kabalisaan, tungkol sa inyo pong mga relasyon, about your marriage, about your family, about your food, about your clothing, lumapit po tayo sa Diyos. Alam po nyo, in Philippians chapter 4, verse 7,
it offers us a wonderful promise to claim. Kung lalapit po tayo sa Diyos, the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. At maging doon sa 1 Peter 5:7, take all your worries unto Him, for He will take care of you. Bigay natin sa Kanya yung lahat po nating kabalisaan sapagkat siya'y nagmamalasakit. Maging doon sa Philippians 4:7, I think, don't be anxious for nothing, but by prayer, let your petitions be made known unto God through thanksgiving. Hallelujah. Praise the Lord. So right now, napakaganda po. The best po natin gawin ay lumapit po sa Diyos. Bigay po natin sa Kanya yung lahat po ng ating pong mga pasanin, yung ating pong mga burden sa buhay. Lalong-lalo na po tayong mga napapagala na po. Or tiresome and weary, He will give us rest, mga kapatid. Let's pray. Manalangin po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Ama naming Diyos at aming pong Panginoon, we thank you. Salamat po sa araw pong ito. Salamat po sa laging ikaw po ang sagot sa aming pong mga problema. We thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for your understanding. And thank you, Lord, for taking care of us. Salamat po sa inyo pong mga provisions. Sa laging pagbibigay po ninyo sa lahat po ng aming pong mga pangangailangan. Thank you, Lord, for always making us healthy. Thank you, Lord, para sa aming pong mga jobs. Thank you, Lord, para sa aming pong mga pamilya, Panginoon. And right now, Lord, we're in the middle of worry and anxiety. Full of stress. Nasa sitwasyon po kami na hindi po namin alam kung ano po ang aming pong iisipin, kung ano po ang aming pong gagawin, Panginoon Diyos. Heavenly Father, we thank you na wala pong sitwasyon. No situation is too far out of your control to provide. For you are Jehovah Jireh, the God who provides. We thank you that you hold everything in your hands, Lord. We thank you that you know our needs even before we ask them, before we even come to you, Panginoon Diyos. We thank you that you are aware of all that concerns us, and you have a plan for us. Hallelujah. You hold the provisions, Lord. Meron kang solusyon sa bawat problema po natin. Alam po namin ay kaya kami po ay nandirito, Panginoon, dahil nabawasan na po ang aming pong pagtitiwala sa inyo pong presensya. At kami ngayon ay nakatutok sa aming pong mga kabalisaan at mahirap na sitwasyon. Please forgive us. Batawarin niyo po kami, Panginoon Diyos. Because we are again concentrating on our problems, not to you, O God. Pero salamat po sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong kindness, na na-realize po namin na we have a good God, a God that provides, a God that loves us, a God that gives answers to all our prayers. Forgive us, Lord, for doubting you. Forgive us, Lord, for worrying and for trying so hard to work everything out on our own. Deliver niyo po kami sa mga kabalisaan po namin that strangles us. Deliver us from our anxieties that overwhelms us. Tulungan mo po kami na
lalong magtiwala po sa inyo, Panginoon Diyos. Tulungan mo po kami na lalong manalig po sa inyo that you are able to accomplish more, to do far greater than we could ever imagine. Salamat po sa inyo, Panginoon. In advance, thank you for your provision to those who love you. Sa lahat po ng abundance of blessings that you have already in store of us. We thank you, Lord. Dinadalangin din po namin ng magiging may pong mga karamdaman po sa kasalukuyan. Mga kapatiran po namin nasa Pilipinas na nagsasuffer because of intense rain at baha. Protektahan niyo po sila, Panginoon Diyos, sa mga sakit. Ibangon niyo po sila sa mga kanila pong mga karamdaman even right now, Lord. In the name of Jesus. Thank you po. Maraming pong salamat, Panginoon Diyos. You are our refuge and our strength, an ever-present help in times of trouble. Pagpalain niyo po maging ang mga taong narito, mga kapatiran po namin, Panginoon Diyos. Nag-i-strive po sa buhay na makita po nila ang kahalagaan na ilagay ang pagtitiwala sa inyo. Nahanapin ka in the first place upang sa ganon sila po ay mabibigyan po ng kapanatagan, katiyakan na hindi mo po sila pabayaan. Katiyakan na you will provide all their needs in Christ Jesus. Thank you, Lord. Maraming pong salamat. Thank you for this fellowship. Hallelujah. Sa fellowship na ito kung saan kami nakakatagpo ng kalakasan, na encouragement when we see each other. Lord, salamat po sa mga reminders po nila, sa mga cares po ng aming mga kapatiran whenever we see each other, Lord. At hayaan mo po na magpatuloy po ito sa aming pong mga buhay. Maging constant po kami, maging regular po kami sa araw pong ganito ng pagsamba. Magtipon to glorify your name, Lord. At makita po sa aming pong mga buhay at tunay nga sa pamagitan po ng aming pong mga gawain, mga actions, makita po ng mga tao na kami nga po ay inuuna ka namin first and foremost sa aming pong mga buhay. This is our prayer in Jesus' mighty name. All God's people say, Amen. Amen. God bless you po. Glory to the Lord. Hallelujah.